Okay, magandang umaga. So, ayan, andito na ulit tayo sa biyahe sa kalsada. Papasok na ulit tayo ng mga bulubundukin. Tapos na tayo sa Patag. Ayan, aakitin natin. Nasa harap natin mga bulubundukin na yan. Okay, nakataas-taas na tayo. Pero mukhang tinta sa mas mataas na yun. Ayun, ang aakitin natin. Oh, ahon! Ahon pa! Pero bagong daan yung ginagawa na to. Oo. Bulubundukin dito sa gilid. Talagang ano sa landslide, no? Ito yung mahirap sa kabundukan. Ganito nangyayari sa mga dadaanin, no? Napupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Grabe. Umulan ng araw, tuloy ang biyahe. Muli nating libutin ang mga kabundukan sa Cordillera. Sa ikalawang pagkakataon ay tatanggapin natin ang hamon na libutin ang kaloob-looban at kasuluk-sulukan nitong Cordillera. Ahon! Grabe! Ito yung mahirap sa kabundukan. Ganito nangyayari sa mga dadaanin, no? Napupuno ng mga putikan. Tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap yan, abutan ka dyan. Na natapat na nasira, tapos nabiyahe ka dyan. Upang makita ang mga magaganda na dati na nating nakita at makita ang mga bago sa ating mga mata. Tara, samahan niyo ako. Libutin natin ang Cordillera. Okay, magandang gabi. So, ngayong gabi, umpisa ng vlog natin. Gabi tayo nag-vlog ngayon. Kasi ngayong gabi, meron kaming pinuntahan ni John Pax. Dito pa rin sa Pagudpod, sa may Saud, malapit sa Villa, Manuela. Ayan. Dinala namin yung mga kaibigan namin dito, bro. Hello po. Kaya, ito si... Siyempre, kilala niyo siguro to. Ayan si PB, para dun sa mga hindi nakakilala, si Miss PB Kins. Siya ang nagpa-umpisa ng van life at ngayon si Boy PI nagpa-van life. Di ba? Siya nag-inspire eh. Oo. So pinasila namin dito. Meron na pala sila dito, ano dito? Resto bar. Tama. Ayan, resto bar. Dito sa may malapit sa Poblacion 1. Sentro ng Pagudpod. Tapos yung isang branch niya yan, saan? Isa magiging sa Burayok. Ayun. Pagudpod din. Going to Saud. Ayun. So, pag nagabi kayo dito, pwede nyo pa sila yung mga tindahan nila. Katulad nitong isa na to. Hera, yung pangalan, no? Hera Bar. Ayun. And Cafe. So, syempre, andito na kami. Dinalaw na namin. So, 2 years din yata. 2 years. 2 years. Last na nakita, nandun pa kami sa beach nun. Sa kabila. Oo. Tapos, nagpaplano kami nung nakakaraan, nung nasa Nueva Ecija sila. Hindi din matuloy-tuloy lang yung mga set. Pero ngayon, ito na. Oo, finally natuloy after 2 years, nagkita ulit.
Ayan. Kain ka na! Sige, thank you. Kain na! Okay, so yun. Tatambay lang muna kami dito syempre. Para mabisita din namin yung ano nila. Mga kaibigan namin tsaka itong pwesto nila dito. Kami? Yun no. Ano, kamusta? Sakto-sakto sa lasa. Sakto-sakto. Ito, creamy. Creamy. Parang may pagka-carbonara. Tignan natin pa. Kayo, kumain na kaya? Kain tayo. Nagpapaluto kami ng sa amin. Sabay-sabay tayo kumain. Sama namin yung mga tao. Sabi nga ni ma'am, huwag kayong mahiya. Kasi, every 2 years lang yata to. Every 2 years lang tayo nagkikita, huwag na kayo mahiya. Kabat tagal nga. Paano kasi nahihiya? Si Dija, nahihiya. Alam mo sabi niya, pasta lang daw, paghahatian niyo pa. Diyos ko naman! Parang, parang nahihiya. Pero ngayon, kahit na araw, bukas dito tayo. Ano ba? Oras baka nag-open. agad-agad. Aso alas 5. Ayun ko ng Hapon. hapon. Hanggang Tayo eh. 5 to 12 5 to midnight. 5 to 12 midnight. Ayun, alam niyo na yung oras ha. 5 to 12. Umaga pa lang, bukas na, babalik ulit ako. Hindi kaya, walang tao. Okay. So, may pupuntahan lang kami saglit. May papasyalan daw kami, sabi nila PB. Hindi ko sure kung tambayan to. Ayan. Basta pasyalan daw, maganda daw eh. Tingnan lang namin. Sa likod ko si John Pax. Yeah. Nice ride sa gabi. Tumintula kami saglit dito sa ano nila, sa tinutuluyan nila dito. Ito yung pinaka kwarto nila. Tapos dito sa baba, dito pala yung bagong bubuksan na hera. Dito din to sa may papasok ng Saud, dito sa may mga beach dito. Ayan, dito yung second branch nila. Soon to open na to. Ito yung ba nila oh. Iyan yung isa sa kauna-unahang van pagdating sa van life. Sa gilid ayan oh. Hindi na lang natin ma-check ngayon yung mga nasa loob dyan. Hindi ko pa napapakita sa inyo yan eh. Pero kompleto yung gamit dyan. Nandiyan yung mga gamit nila. May CR. Tapos may tulugan. Ayun. Kaya lang hindi ko na maano sa inyo ba. Hindi ko na mapapakita ngayon. Okay, tuloy na ulit ang biyahe. Malapit lang naman yun. Tingnan nyo yung loob na to, yung kanina pa namin dinadaanan. Nakikita nyo pa yung mga batong putik sa gilid. Kanina pa ang haba. Ang dami. Kabilaan. Wala. Ang ganda lang tingnan. Nakakatawa lang tingnan. Yung mga bato pala, pininturahan lang. Pinakita na rin ako mga ganyan sa ibang lugar. Hindi lang matandaan ko saan yun. Siguro para pang patanda lang. Kasi nga, itong parte na to is beach. Diba? Mahabang ano ng beach. Itong gawin na to. O yung lugar na to. So, andito na kami, bumalik na rin kami nila PB. Kasi yung pupunta pala namin bukas is same lang din ng dadaanan namin ni John Pax. Doon na rin kami pinapadaan. So, sa ngayon kasi madilim, hindi ko may papakita sa inyo. At naglobat na rin ako doon kanina. Pero parang andilim ko na dito sa lugar ko. Di ba ako, nakikita niyo pa ako sa camera. Ayan. So, bukas, madadaanan din namin ni John Pax. At bukas ko na lang papakita sa inyo kung ano itsura ng lugar. Ayun. Karugtong yun ng dagat dito sa Villa Emanuela. Yung nakita nyo sa drone sa vlog natin kahapon. Ayan. Pero bukas, basta makikita nyo rin yun. Mas maganda bukas yung makita para maliwanag. Okay, so ngayon punta na kami ni John Pax sa hotel kung saan kami nag-check-in. Okay? Salamat ha. Thank you.
Bye-bye. Thank you. Bye. Salamat bro. Salamat TV. Kayo din ingat. Hinatid niyo pa kami dito. Ingat kayo. Oo. Ingat. Salamat. Hinatid pa kami dito sa sa tinutuluyan namin. Pabalik na rin sila dun sa sa shop nila. Alright. Okay, magandang umaga. So, ayan, andito na ulit tayo sa biyahe sa kalsada. Ayan, so kagabi, naputol nga yung vlog natin dahil nga nag-lowbat yung camera ko. Pero yung sinabi ko sa inyo na pupuntahan namin nila PB, eto, dadaanan din natin ngayon. So, mas okay nga na makita nyo siya ng umaga ngayon. Kaya, eto, bibidyohan ko, mamakita ko sa inyo. So, pabalik kami ng Patapat. Hindi ito yung dinaanan namin nung papunta kami dito sa Saud. Diba yung daan namin dun sa kanan. Ito, loob to. Gawing karagatan to. Kaya ngayon, eto, makikita nyo yung part na to. Ay, salamat muna ulit pala kila PG sa paghahanda ng pagkain namin kagabi. Grabe, sobrang sarap ng mga pagkain niluto nila para sa amin. Kaya sobrang salamat at babalik din kami dito sa susunod. Okay, ayan o, dito yung mga windmill kahit dito sa loob. Sabi nila, marami din daw makikita nga dito na malapit sa mga windmill. Ayan, dito yan sa Caparis Pisan Barangay. Ito, barangay na to. Ito, dito tayo. At dito sa kaliwa natin itong dagat dito. Ganda din dito sa side na to. Solid yung natin, pahinga natin doon. Nakabawi na ng lakas. Ready na ulit para sa mga palibagong bakbakan pababa ng Cordillera. Pababa naman ulit tayo kasi nga nasa tuktok na tayo ng Luzon. Okay, so dito na tayo sa mga side na maraming mga beach resort nga. Ayan, tulad yan. So, sa mga gilid-gilid nito, itong kaliwa na to, marami pa kayong pwedeng tuluyan dito. Marami kayong pwedeng pagpilian kung saan nyo gusto. Pero ito, mga white beach pa rin yung mga nasa gilid na yun. Ang haba kasi nitong lugar na to. Kaya maraming mga resort na nagtayuan dito. Kaya pwede kayo makapamili. Daming pine tree dito, kabila yung isa nagpapaninda sa lugar na to. Diba? Ano yung dinadaanan mo, pine tree? Ito na yung dagat. Nakikita na natin dito sa may taas. Kalusong kasi itong dinadaanan natin. Ayun, kita na yung karagatan dito. Mukhang dito libreng maligo sa part ko to. Ayun, dito. Ito na rin mga windmill sa harap natin. Ito nga yung dulo. Ayun, kuha yun sa drone ko kahapon yung part ko yun. Ayun. Dito, maganda dito sa Ayoyo Cave Inn. Meron silang mga cottage dito sa harap ng dagat. Pero ito yung pinaka mga hotel nila o tuluyan nila rin. Ayan o. Pero naglagay sila ng mga kubo dito sa may harap ng dagat. Diba? Nakita nyo na ngayon itong part na to. Ito sa may dulo. Sabi ito daw parang port na binabagsakan ng mga gamit nitong para sa windmill. Dito sila dumadaan, dito binababa.
sabi nila PB kagabi. Ang ganda rin dito. Maganda siya, maganda. Grabe, ang ganda dito sa loob. Malamig pa kasi ang daming puno. O yan, baka may naiinitan dyan. Ayun, electric fan. Ang laki. Ganda din dito sa loob. Hindi mo talaga masasabi kailangan talaga pasukin mo yung iba para makita mo yung ibang ganda nitong nung norte. Katulad yan, sinubukan namin. So nakita namin yung ganda dito sa loob, kung ano yung mga meron dito magaganda pa. Kadalasan kasi nasa main road lang tayo, pero pagpasok mo sa loob magugulat ka, nakakatuklas ka pa ng ibang magaganda pang lugar. Dito pala yung labas niya. Ano Kaunayan Barangay Hall? Kaunayan, oo. Ay, pala Kaunayan. Barangay Hall. Pala yung labas niya. Next, alam na natin kung saan pwede itong pasukin. 4 hours magbiyahe mula doon sa Od hanggang Kalanasan na next checkpoint. Nasa 4 hours daw yung biyahe, sabi ng mapa. Okay, may nadaanan kami dito. Kain muna kami dito ng almusal namin para diretso na yung biyahe. Bro, kain na? Okay. Nandito na ulit tayo sa Patapat Bridge. Okay, andito na tayo sa Kadiri East and West. Ayan, welcome. Ito yung tinatawag na Claveria Kalanasan Road. Sabi ni John Pax, papasok na ulit tayo ng mga bulubundukin. Tapos na tayo sa Patag. Ayan, ayan ang aakitin natin. Nasa harap natin mga bulubundukin na yan. Napart ulit ang Cordillera. Ito na ulit dito na bakbakan na kabundukan. Marami daw dito madadaan ang mga rough road, sabi ni John Pax. Sana wag umulan kasi tsak na mas mahirap dumaan doon pagka umulan. Okay, tuloy na tayo. Bundok gaming ulit tayo. Okay, nakataas-taas na tayo. Pero mukhang dun pa sa mas mataas na yun, ang aakiyatin namin. Malayo-layo pa to. 3 hours na higit pa na biyahe. Layo nung next checkpoint ha. Ito yung pinakamalayong checkpoint namin no. Umabot ng 3 oras. Yung iba wala pang halos 100 kilometers lang na mabilis eh. Ito matagal. Siguro dahil sa Corbada. Ahon pa! Corbada ahon. Nandito na tayo sa may kataasan, pero hindi pa ito yung pinakataas. Ayun oh, mataas na nga tayo sa ibang mga bundok eh. Grabe yung daan dun.
Delikado na rin. Nahuhukay yung ilalim. Ang lamig na nung panahon dito, yung klima. Taas na natin. Pero tataas pa tayo yan. Oo nga, no? May panibagong daan yung ginagawa na to. Oo. Kumukay sila dito sa gilid. Kasi guho na nga to. Ay. Sa taas ng mga bulubul dito sa gilid talagang ano sa landslide, no? Prone na prone sa landslide. Ano? Ay, grabe. Pati dito sirado yung pinakakalsada. Ano to? Sira o gumagawa lang ng bago? Pero parang may dating kalsada dito na hindi inaayos na lang ulit. Ito yung mahirap sa kabundukan. Pag ganito mangyayari sa mga dadaanan mo, napupuno ng mga putikan, tapos may mga sira-sirang mga daan. Ang mahirap nun, abutan ka dyan na natapat na nasira, tapos biyahe ka dyan, diba? So sana sa biyahe namin walang nangyaring ganun. Sana maging safe yung biyahe natin hanggang makatapos tayo ng Cordillera. Grabe, tumumba yung motor ko. Pinarada ko lang eh. Kukurin ko to eh. Kasi tumumba na siya. Napagod na siguro. Okay guys. So, habang pinapanood nyo yung video natin na to, nandito na ako sa bahay. Nakapag-edit na rin ako ng ibang mga video, yung mga napanood nyo nakaraan. Ayan. So, meron lang tayong hindi magandang balita tungkol dito sa video natin na to. At yung mga iba pa nating video papunta ng Kalanasan hanggang papunta ng Kabugaw at hanggang papunta ng Tinglayan, nagka-problema yung memory card. So, kung mapapansin nyo dun sa video natin, dun sa pagtumba ng motor, may pinakita ko dun nakaprasong plastic na makikita nyo is cover yun para dun sa gilid nitong ginagamit kong camera 360 na to or 361 RS. Ayan. So yun yung dahilan kung bakit ko yung tinanggal, kasi nagpalit ako ng memory card. At ang isang nakakalungkot lang dun, yung memory card na pinalit natin dun dahil napuno na yung memory card na yun, pagpalit ko yung memory card na yun, okay pa nung pag-uwi ko ng bahay. Pero nung lumipas yung mga 1 week, nung i-edit ko na yung mga laman nun, wala na. Ayaw na siyang gumana. So, hindi ko na mabuksan kahit na wala siyang lumilitaw. Ginawa ko na din ng ibang paraan, pero wala talaga. Hindi na natin siya ma-open, kaya
nakakalungkot lang, yung vlog natin dun is dun natapos. Nanginayang ako kasi ang ganda ng laman ng mga vlog na yun, mga video na yun eh. Papunta ng Kalanasan, hanggang ngayon nga, Pakabugaw hanggang dun sa Tinglayan. Ang gaganda kasi ng location, ang gaganda ng mga video na nakuha namin, yung mga footage dun, pati yung mga view na dinaanan namin, sobrang ganda. Yun nga lang, hindi ko na siya mapapakita sa inyo. Pero kung gusto niyo siyang mapanood sa mga susunod, makikita niyo yan kay John Pax. So, panoorin niyo na lang sa vlog ni John Pax. Pero yun nga lang, yung sa akin, yung mga video ko dun, hanggang sa mga dinaanan naming ilog, mga dinaanan naming kalsada na puno ng mga pagsubok sa bawat pinagdaanan namin is wala na. Pero ayoko namang hindi upload yung video na to kasi may mga memories pa rin dito na gusto kong maalaala para pagka susunod na gusto ko siyang balikan, meron pa rin akong mapapanood na kuha kong video. Katulad ng pagpunta namin kila PB, pagpasyal doon, tapos yung mga iba nating dinaanan pa pagkatapos natin doon sa Villa Emanuela hanggang paalis na kami doon. Ayun, so yun. Kaya putol yung video natin ngayon. Nakakalungkot lang. Hindi ko nga alam kung paano ko umpisahan to kanina, yung video, yung pagdudugtong na to. Pero ganun talaga. So wala na tayong magagawa. Kaya ang mga susunod na mapapanood nyo sa akin is yung doon na sa Baguio. Nung bumili ko ng bagong memory card kasi puno na lahat ng memory card ko. Kaya kinailangan kong bumili doon sa Bontoc pala, sa Bontoc. Ayun. So doon na yung next na video natin hanggang pumunta na tayo ng Sagada. Tapos hanggang sa mga sumusunod na dinaanan o pinuntahan natin hanggang makababa na tayo ng Baguio. Ayun. So, ito na lang. Panoorin nyo na lang yung iba naming dinaanan para makita nyo man lang. Buti may aerial shot ako, may drone shot. Kaya ito, tingnan nyo na lang kung gaano kaganda yung iba naming mga pinasyalan at yung iba naming mga pinuntahan. You got hurt, someone did you wrong. I can see it in your eyes, it's like your fire is gone. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. I know you can be brave, brave, brave. I know it did you wrong, wish I could take your pain away, 'cause I hate seeing tears streaming down your face. I know you're strong, won't feel this way for long, no. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night.